Ito ang UNTV News Worldwide. Yes, it's a beautiful Thursday. It's a beautiful day. Hello, Amiel, at syempre hello sa ating mga kasambahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw na kanyang kaloob sa bawat isa sa atin. Time check. Ang oras po natin ay 33 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Sabahal Kair, Guten Morgen, Buenos Dias, Ohaya gozaimasu, Good morning Kuya at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Sawan, Tajahaw, hello din sa iyo Bert. Magandang umaga rin dito sa East Asia. Ngayon ay araw ng Huwebes, December 14, 2023. Mula sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. At mula naman sa Zhubei, Taiwan, ako si Amiel Pascual. Maghatid sa inyo ng mga umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Thais hindi nasiyahan sa unang 100 days in office ng bagong Prime Minister. Federal judge pinagtibay ang TikTok ban sa state-owned devices. Non-binding resolution para sa Gaza ceasefire suportado ng 153 bansa. Sustainable immigration levels target ng bagong migration strategy ng Australia. Homegrown passenger jet ng China lumipad na internationally. Singapore's Panda Cub babalik sa China sa pamamagitan ng VIP flight. Una sa ating mga umatikabong balita. 100 araw na mula nang maluklok ang bagong Prime Minister sa Thailand. Subalit ang ilan sa mamamayan, hindi nasiyahan sa kasalukuyang performance ng punong ministro. Ito ang umatikabong balita ni Paula Porta. Nanumpa bilang Thai Prime Minister ang 63 gulang na si Srettha Thavisin noong Setyembre sa Thailand. Siya ang kauna-unahang inihalal na punong ministro kapalit ng military junta leader na si dating Prime Minister Prayut Chan-o-cha. Subalit underwhelming umano ang naging performance nito sa unang 100 araw ng panunungkulan nito sa pwesto. Isa sa mga ipinangako ni Prime Minister Thavisin sa kanyang kampanya ang 10,000 baht o mahigit 15,600 pesos na one-time handout para sa mga eligible na Thai citizen. 50 million Thais ang dapat makikinabang sa Digital Wallet Initiative upang pasiglahin ang local economy ng Thailand. Gagastos ang pamahalaan ng 500 billion baht in total upang maisakato para nito. Subalit sa ngayon, hindi pa umano ito natatanggap ng mga mamamayan. Ayon naman sa Thai government, inaasahan nila na masisimulan ito sa unang bahagi ng 2024. Bukod dito, naging mabagal din ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman ayon sa Thai Prime Minister, gagawin ito ang lahat upang mapaunlad ang Thai economy at pagsasagawa ng iba't ibang hakbang gaya ng pagpapaunlad ng tourism sector. Subalit sa unang 3 buwan ng punong ministro sa pwesto, nagkaroon na ito ng 9 na overseas trips upang makipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. Ngayong linggo, magtutungo rin ito sa Tokyo upang dumalo sa Japan ASEAN Summit. Naging malaki rin ang papel ni Prime Minister Thavisin sa pagtulong sa mga hostage ng Hamas sa gitna ng Israel-Hamas conflict. Marami ang ipinangako ni Prime Minister Thavisin sa kanyang pangangampanya tulad ng pagtaas ng minimum wage, household income guarantee at pagtataas ng farm profits para sa economic growth. Kaya naman hindi nawawala ng pag-asa ang mga mamamayan ng Thailand na uunlad at giginhawa rin sila sa kanilang buhay. Paula Porta, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Balitang Amerika naman tayo, pinagtibay ng isang federal judge sa Texas ang TikTok ban sa mga official devices at network ng estado. Ibinasura nito ang hain ng isang organisasyon na nagsasabing labag ang ban sa First Amendment. Ito ang umatikabong balita ni Daryl Angeles.
Isang lawsuit ang inihain nitong Hulyo ng The Knight First Amendment Institute mula sa Columbia University dahil kasama sa apektado ng ban ang mga device sa mga pampublikong universidad. Anila ang ban sa mga opisyal na devices sa estado ng Texas ay hadlang sa academic freedom at nakapipigil sa pagtuturo ng mga professor at maging sa mga research na ginagawa nila ukol sa nasabing app. Ang reklamo ay inihalimbawa ng Knight Institute, ang Coalition for Independent Technology Researchers, na isang grupo ng academics at researchers na siyang nag-aaral ukol sa impact ng teknolohiya sa lipunan. Binanggit din doon ng isang professor sa University of North Texas na hindi na makapagbigay ng mga in-class work at pagsuspinde ng ilang research project dahil sa ban. Ngunit ayon naman kay Judge Robert Pittman ng U.S. District Court ng Western District ng Texas, ang ban na ito sa mga official device ay hindi nakapipigil sa pakikipagtalastasan sapagkat maaari pa rin naman gumamit ng TikTok ang mga faculty o maging ang mga state employee gamit ang kanilang personal device. Dagdag pa niya, ang ban ay isang reasonable restriction dahil sa pagkabahalang dulot nito sa estado ng Texas. Ikinababahala ng Western governments na dahil ang TikTok ay isang Beijing-based platform, maaaring mapasakamay ng China ang mga sensitibong data ng estado o kaya naman ay magamit ito upang makapagpakalat ng maling impormasyon. Dahil dito, ilang estado na sa Amerika, sa Kongreso at Universidad ng bansa ang naglagay ng mga restrictions sa paggamit ng TikTok sa kanilang official devices. Daryl Angeles, UNTV News and Rescue, Texas, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Suportado ng nasa 153 bansa ang non-binding na United Nations Resolution para sa agarang humanitarian ceasefire sa Gaza. Kabilang sa bumotong in favor sa resolusyon ay ang Canada, na may long-standing na practice o kasanayan ng pagboto na kapareho ng Israel. Mula sa Calgary, Canada, may umatikabong balita si Imelda Andrada, live. Hello Imelda, magandang araw sa iyo. Ano ang dahilan ng pagsuporta ng Canada at ibang pang mga bansa sa UN resolution na ito? Magandang araw, Bert. Sa inilabas na joint statement ng Canada, Australia at New Zealand kahapon December 12, nagpahayag ito ng pagkondina sa mga karahasan ng Hamas militant group at sinabing hindi dapat one-sided ang humanitarian ceasefire. Pahayag din ng tatlong bansa na kinikilala nila ang karapatan ng Israel na depensahan ang kanilang sariling nasyon, ngunit ito ang dapat naaayon sa international humanitarian law. Nasa 153 votes ang pabor sa non-binding resolution calling for an immediate humanitarian ceasefire. 10 ang hindi pabor, kabilang dito ang Estados Unidos at Israel, at 23 ang nag-abstain. At dahil sa 3/4 o majority sa members ng UN Assembly ang pumabor sa inilabas na resolution, ay sinabi ni US President Joe Biden na nagsisimula ng mawalan ng suporta ang Israel mula sa international community dahil sa walang habas na pambobomba nito. Dagdag pa nito na kailangan baguhin ni Israeli Prime Minister Netanyahu ang hardline government nito at sa huli ay hindi maaring tumanggi ang Israel para sa independent Palestinian state. Bert? Yes, Imelda, nakakalungkot na balita dahil patuloy pa rin ang sigalot sa Israel at marami ng mga kapwa-tao tayo ang naapektuhan. Pero Imelda, ano naman ang naging pahayag ng Israeli Ambassador to Canada sa naging desisyon ng bansa sa UN resolution? First, sinabi ni Ido Moed na the resolution changes nothing on the ground, na ang pakikipag-usap sa Hamas ay hindi magkakaroon ng anumang pagkakaiba at ang resolution ng UN ay hindi magbabago kung paano isinasagawa ng Israel ang giyera nito sa Hamas. Bert? Alright, Imelda, keep us updated. Maraming salamat. Imelda Andrada, live mula sa Calgary, Canada. Punta naman tayo sa land down under. Inilunsad ng Australian government ang bagong migration strategy nito noong Lunes. Nakapaloob sa pinakahihintay na policy roadmap
ang mas mahigpit na international student visa requirements, samantalang isasayos naman ang skilled worker visa system. Ito ang umatigabong balita ni Danny Delieva. Layunin ng Australian government na isaayos ang migration system ng bansa sa pamamagitan ng bagong migration strategy na inilunsad ni Home Affairs Minister Claire O'Neil noong Lunes, December 11, 2023. Ito ay dahil lubhang tumaas ang overseas net migration ng bansa sa pagtatapos ng COVID-19 pandemic. Hindi bababa sa kalahating milyon ang mga dumating sa Australia sa nakaraang financial year. Subalit ayon sa pag-aaral ni dating senior public servant Martin Parkinson, bigo ang migration system ng Australia na humikayat ng highly skilled migrants, kundi nakapagbibigay daan ito sa worker exploitation. Upang maibalik sa pre-pandemic level ang migration intake ng bansa, magpapatupad ang Australia ng mas mahigpit na international student visa requirements, partikular sa English language. Ang kakulangan ng English language skills ay nagbibigay daan na maabuso ang mga estudyante. Paiikliin din ang validity ng graduate visa upang pigilin ang pagtatagal ng visa holders lalo na kung walang balak maging permanent residents sa bansa upang makaiwas sa exploitation. Sa kasalukuyan, mahigit sa kalahati ng graduate visa holders sa bansa ay underemployed o nasa trabahong mas mababa sa kanilang skill level. Ibig ng pamahalaan na ang pagkakalooban lamang ng student visa ay mga lehitimong estudyante upang pangalagaan ang integridad ng international education system. Ayon din kay Federal Treasurer Jim Chalmers, tinutugunan ng migration strategy ang pangangailangan ng ekonomiya ng bansa sa skilled workers. Gayun din ang pagpapataw ng parusa sa employers na aabuso sa migrant workers. Pinangangalagaan din ng strategy ang pagkansela ng mga visa ng exploited migrants at binibigyang prioridad ang protection visa applications. Danny Delieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natalo ang Google sa kaso nito laban sa Epic Games. Magtatanggal naman ng maraming mga manggagawa ang Hasbro. Samantala sa susunod na taon, wawakasan na ng Puma ang sponsorship nito sa national football team ng Israel. Ito ang umatikabong balita ni Noni Ramos. Inakusahan ng Epic Games ang Google na hindi ito umano patas sa paggamit ng App Store nito at nagiging dominante sa mga kalaban nito noong 2020. Kaya naman pagkatapos ng isang buwan na paglilitis, hinatulan ng korte na guilty ang Google sa isinampang kaso ng Epic Games. Mangangahulugan ito na magkakaroon ng pagbabago sa paraan ng pamamahagi at pagbibenta ng mga applications sa Android devices. Hindi naman naging masaya ang Google sa desisyon at nais na magsampa ng apela sa korte. Samantalang magtatanggal ng mga empleyado ang Hasbro, isang malaking kumpanya ng mga laruan. Bahagi ng paraan ng pagtitipid at pagbabago nila ng paraan sa pagpapatakbo ng negosyo. Dahil sa ngayon, mas nakafocus na ang Hasbro sa digital games at online sales at konti na ang binibenta nitong physical toys. Dahil sa pagbabagong ito, mawawala ng trabaho ang halos 1,000 mga empleyado o 15% ng kumpanya. Sa ibang mga balita naman, ititigil na ng Puma ang pagbibigay ng suporta sa national football team ng Israel sa susunod na taon. Batay ito sa desisyon na ginawa pa bago pa man ang Hamas attack noong 7 ng Oktubre, ayon sa ulat ng isang German spokesperson ng Martes, na siyang bahagi ng fewer, bigger, better strategy ng Puma. Bago ang pangyayaring ito, ang grupong Boycott, Divestment and Sanctions o BDS na pinangungunahan ng mga Palestinians ang pag-boycott sa pagbili ng Puma products dahil sinusuportahan nito ang Israeli football team. Noni Ramos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang pagtaas ng mga kaso ng salmonella outbreak sa US at Canada dahil sa contaminated cantaloupe sa dalawang bansa. Kaya naman agad na ipina-recall ang mga produktong naapektuhan nito. Ito ang umatikabong balita ni Chris Fugavan.
Umabot na sa 8 ang naiulat na namatay dahil sa salmonella outbreak sa prutas na cantaloupe sa US at Canada ayon sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC. Sa kasalukuyan may na-report sa US na 230 illnesses, 96 hospitalizations at 3 deaths habang 5 deaths naman sa Canada. Naglabas naman ng warning ang pamahalaan at ipinag-utos na i-recall ang mga cantaloupe na galing sa Malchita o Rudy brand na produkto ng Mexico, lalo na kung ito ay ang pre-cut na. Ayon sa CDC, karamihan ng mga malubhang nagkakasakit ay galing sa long-term care facilities at child care centers. Paya naman ng CDC na panatiling malinis ang mga lugar sa bahay kung sakali nakabili ang mga consumers ng recalled cantaloupe at agad na pumunta sa ospital kung nakararanas ng mga sintomas. Noong naman nakaraang linggo, dosenang produkto ang na-recall gaya ng fresh fruit in a cup, clamshell at tray products na mula sa mga locations sa Maryland, DC, Virginia, Delaware, Pennsylvania, New York, New Jersey at North and South Carolina. Cres Fugaban, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumipad na ang unang commercial flight ng C919, isang locally made passenger jet ng China na tatapat umano sa mga aircraft gaya ng Boeing 737 at Airbus A320. Ito ang umatikabong balita ni Ann Gonzalez. Lumipad na sa labas ng mainland China sa kauna-unahang pagkakataon ang domestically produced passenger jet ng China na C919. Matagal nang may ambisyon ng China na makipagsabayan sa mga kanlurang bansa sa larangan ng aviation, kung kaya't itinuturing na mahalagang milestone sa aviation sector ng bansa ang C919 na tatapat sa Boeing 737 at Airbus A320. Ang heavily invested homegrown Chinese jet na binuo ng State-Owned Commercial Aircraft Corps of China o COMAC ay lumipad sa labas ng mainland kahapon, December 13. Una itong pinalipad sa loob ng China noong May 2023 matapos ang mahigit 10 taong development. Susian niya ang C919 upang mabawasan ang reliance ng China sa foreign technology. Ngunit sa ngayon, karamihan sa mga parte ng Chinese jetliner ay mula pa sa ibang bansa. Samantala, ayon kay Hong Kong leader John Lee, nakatanggap na ng 1,000 orders ang C919. Pinuri rin ito ang successful development ng unang domestically made passenger jet ng China na kasalukuyang nakadisplay sa Hong Kong International Airport at nakatakdang lumipad sa Victoria Harbour sa darating na Sabado. Ann Gonzalez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lipad naman tayo ng Singapore. Halos 1,000 mga turista ang pumunta sa Singapore River Wonders upang magpaalam sa kauna-unahang Giant Panda Cub na ipinanganak sa Singapore bago ito bumalik sa China. Ito ang umatikabong balita ni Tracy Advincula. Nagpahayag ng pamamaalam at kalungkutan ang halos 1,000 tao na bumisita kasama ang mga staff ng Manday Reserve sa huling araw ng Singapore's first giant panda cub na si Lulu. Paghahanda ito para sa month-long quarantine ng panda cub bago ang departure nito pabalik ng China upang sumali sa Giant Panda Conservation Program. Sa quarantine period na ito, mag-undergo ng training si Lulu upang masanay sa mga cues, commands at hand signals na kakailanganin niya sa kanyang pagbiyahe sakay ng specially arranged Singapore Airlines VIP flight. Nakatakdang ibiyahe ang Panda Cub sa January 16, 2024 mula Changi Airport patungong Chengdu Shuangliu International Airport. Aasistehan ng veterinarian, keeper at assistant curator si Lulu habang nasa flight pabalik ng China. Pananatilihin rin ang ambient temperature sa loob ng crate na 15 to 16 degrees Celsius lamang. Bukod pa dito, mayroon ring mga ihahandang special foods para kay Lulu. Kaalinsabay rin ang nalalapit na pag-alis ni Lulu, mayroong paint by numbers exhibit sa labas ng Pavilion Capital Giant Panda Forest kung saan maaaring maglagay ng artistic strokes ang publiko.
Tracy Advincula, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. O ito, Bert, ang hindi natin makakalimutan ang pinakaabangan nating lahat. Pwede bang bumati? Siyempre naman, pwede. Alright, narito ang pagbati ng ating mga kababayan. Good morning, Kuya. Salamat sa Diyos. Binabati ko ang mga kapatid sa lokal ng Labao, Limay, Bataan. Dito sa Sydney, Australia. Siyempre sa asawa ko, Sis Marigold Borja. At siyempre kay Kuya, ingatan po kayo palagi ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ayan, hello din sa inyo sa ating mga masugid na taga-subaybay ng ating UNW sa Facebook at YouTube Live. At binabati ko rin yung aking Nanay Asing na nagdiwang ng kanyang birthday. Happy birthday po. At siyempre sa ating mga kasangbahay dito sa Taiwan at ganoon din dyan sa South Korea at sa iba't ibang panig ng mundo. Hello din sa aking nanay, sa aking mga kapatid at mga pamangkin na lagi din nakatune in sa ating mga programa. Bert, ikaw naman. Ayun, siyempre, binabati ko ang lahat ng taga-subaybay ng UNTV News Worldwide sa buong mundo. At hello kay Kuya Daniel at kay Ate Arlene, na-miss namin sila kaagad kasi bumisita sila dito noong nakaraang linggo. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na makita sila ng mukhaan. At binabati ko rin si Brad Roland Antonio and si May Antonio, nandito rin sila. At dumalaw din sa atin si Brad Roland Antonio. Ganun din, ating mga regular na taga-subaybay, ang Tansenko family. Brad Bot, Sis Let, Sis Bill, Sis Levy, Brad Albi. At hello kay Apong Mading at kay Darang Aida dyan sa Magalang, Pampanga. Sa Alboroto family, sa Calipogi, si Mr. Delardo at Mrs. Supina Cañada. Sa Group 4, Sis Divine, Sis Weng, Sis Cheng, Sis Mai, Sis Mags. At hello kay Sis Tess, ang aking mahal na asawa at aking mga anak, Nico, Eileen, Sunshine, Andrew. Sa aking apo na si Ana Banana, si John at kay Mami Alicia. Ayun, Amiel, kamusta ba dyan sa lugar mo? Ito, medyo malamig-lamig na ang panahon dahil papasok na tayo sa winter. Pero ang pinakamalamig talaga dito, Berts, ay buwan ng January at February. Kasabay ng, kumbaga tinatawag nila na long holiday dito. At marami rin tayong mga kababayan na nababalita na nagbabakasyon dahil sa long holiday. Medyo tumataas na rin siyempre, alam mo naman, ang presyo ng mga ticket sa mga ganitong panahon, pero talagang marami pa rin tayong mga kababayan na mga pupunta rito sa Taiwan at namamasyal dahil ang free visa entry dito, Bert, ay extended hanggang sa susunod na taon. Kaya talagang sinasamantalayan ng ating mga kababayan. Diyan ba, Bert, pwede bang pumasok ang Philippine passport sa Middle East o sa lugar mo sa Dubai? Oo, pero kukuha ka ng tourist visa. Merong 30 days, merong 60 days. Dati meron pang 90 days eh. So kapag meron kang application ng visa, nabigyan ka, pwede ka nang pumasok dito. At maraming mga kababayan tayong naririto na namamasyal, nagtuturista. At the same time, kapag nandito na, may mga pagkakataon na nakakahanap din sila ng trabaho. At ganyan ang ginagawa ng ating mga kababayan. Balita ko rin sa'yo na malamig dyan, At dito ganun din. Kasi palamig ng palamig. Ngayon ay ang range niya 17 to 21 pagkagabi. Malamig na. At sa araw naman ay nagre-range ng 24 to 26 degrees Celsius. So maganda na ang climate dito. Hanggang hanggang Marso ng susunod na taon ay nararanasan namin ang malamig na klima dito sa aming lugar. Kaya naman ng ating mga kababayan, sinasamantalayan. Nagmamasyal sila sa iba't ibang mga lugar dito sa UAE. Kasi itong UAE binubuo ng 7 Emirates at ang 7 Emirates na ito ay may kanya-kanya rin mga tourist attraction na pwede mong mapasyalan. Katulad sa Ras Al Khaimah, sa Fujairah, dyan sa Abu Dhabi, Sharjah, Ajman at saka Al Quwain. Yan ang mga 7 Emirates na naririto. At balita ko rin sa'yo dahil nagsagawa rin dito, Amiel, ng yung COP28. Nagkaroon ng conference regarding sa climate change na nagkaroon ng mga iba't ibang mga pananaw, mga suggestion para masolusyonan nga itong, ito yung global issue, Apektado naman talaga tayo nitong climate change.
At nagsimula yan noong November 30 at nagtapos kahapon December 12. At parang narinig ko baka ma-extend pa nga Yan, Amiel. Siyempre Bert, isa talagang inaabangan ng ating mga kasambayan, no? Sa iba't ibang panig ng mundo dahil nga doon sa magiging mga resolution nila kaugnay ng mga climate change na mga batas na ipapatutupad nila para sabihin na nila mapigilan o mapabagal o magawa ng solusyon yung iba't ibang mga magiging epekto ng climate change. Dahil sa Pilipinas, Bert, hanggang sa susunod na to na balita kahapon na magtatagal yung El Nino phenomenon na talagang malaking epekto to lalo na sa ating mga kababayang mga magsasaka. Ayan, Bert, mga kasambahay, kung meron po kayong mga hindi napanood na balita o nais yung muling tunghaya ng UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa book of 1 John chapter 4 verse 9 to 10, "In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins." At yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Huwebes, December 14, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 350. Mula rito sa Zhubei, Taiwan, ako si Amil Pascual, Zaizen! Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 350, mula rito sa Dubai, United Arab Emirates, ako naman si Bert Cerudo. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po.